Isipin nyo ito, nakapagpatubo kayo ng napakagandang, kulay kahil na kalabasa. Siya ang reyna ng inyong taniman. Buong pagmamalaki nyo itong ipinasok sa bahay, naiisip na ang sarap ng gagawin nyong kakanin at pie sa buong taglamig. Pero pagkatapos ng isang buwan, madiskubre nyo na bigla na lang itong naging malambot, nabubulok na kung ano. Pamilyar ba sa inyo yan? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng ito ay dahil sa isang maliit, hindi halatang pagkakamali na ginagawa halos ng bawat ikalawang hardinero? Ngayon, ating ibubunyag ang sikretong ito at ipinapangako ko, pagkatapos ng bidyong ito, ang inyong mga kalabasa ay tatagal hanggang sa pagdating ng tagsibol. Bawat hardinero ay alamang magandang pakiramdam na ito sa dulo ng panahon ng anihan. Ang ani ay nakalap na, puno ang imbakan, at ang mga makukulay na kalabasa ay nagpapaganda sa beranda o bodega. Tila ito ang pinakamadaling gulay na itago. Nakalagay lang doon, walang problema. Ngunit ang tila, simpleng pamamaraan na ito ang naglalaro sa atin ng masamang biro. Nalilimutan nating isaalang-alang ang isang kritikal na mahalagang detalye na sadyang inilaan ng kalikasan. At upang lubos itong maunawaan, kailangan nating bumalik sa taniman, sa mismong sandali kung kailan ninyo napagpasyahan na hinog na ang inyong kalabasa. Isipin na lang, isang magandang araw, nasa iyong halamanan ka. Ilarawan mo ang sandaling ito. Hindi na nakakapaso ang araw, masarap na ang init nito. Amoy tuyong dahon ng hangin, at heto na siya, ang reyna ng iyong gulayan. Ang dambuhala, kulay kahel, at punong-puno ng katas na kalabasa na nagpasaya sa iyo sa buong tag-araw dahil sa paglaki nito. Tinitingnan mo siya ng buong pagmamalaki. Mukha siyang perpekto, isang tunay na gantimpala para sa lahat ng iyong pagod. Hawak mo na ngayon ang isang matalas na gunting o kutsilyo. Dumating na ang pinakahihintay na sandali. Oras na para ihiwalay ang kayamanang ito mula sa baging na nagbigay buhay dito. Lumapit ka, kinakalkula kung paano ito gagawin ng maayos, at hindi mo maiwasang mapatingin sa isang bahagi nito. Sa matibay, makapal, at lubusan ng nagbakal na tangkas. Napakakatibay ng anyo nito. Napakapagkakatiwalaan. Ang gaan nitong hawakan, tila dinisenyo mismo ng kalikasan para maging hawakan sa pagbuhat. At dito na pumapasok sa iyong isipan ang ideyang sa unay tila lohikal at walang mali. Ngunit sa totoo'y magdadala ng kapahamakan. Ang ideya na gamitin ang tangkas na iyon bilang hawakan. Napakadali, di ba? Hawakan mo lang dyan, isang galaw, buhat na agad ang mabigat na bunga mula sa lupa. Bakit ka pa magpapaputik ng kamay? Bakit ka pa mahihirapan sa paghawak sa madulas at bilog na gilid? Hayon, ang perpektong hawakan. At heto ka, tuwang-tuwa sa sarili, buhat-buhat ang iyong magandang kalabasa, hawak ng mahigpit sa tangkay na iyan. Siguro ay bahagya mo pa itong inaalog-alog habang nililipat-lipat, tapos dahan-dahan mo itong ilalagay sa kariton o sa trunk ng sasakyan. Mukhang perpekto ang lahat, di ba? Pero sa mismong sandaling iyon, nang hindi mo nalalaman, nilalagdaan mo na ang hatol ng kamatayan para sa iyong inani. Dahil ang tangkay na yan, na sa siyentipikong tawag ay peduncle or fruit stem, ang pinakamahinang bahagi ng iyong kalabasa pagkatapos ng anihan. Hindi yan hawakan, yan ang kanyang mahalagang organ. Ang dating pusod niya, kung saan niya nakukuha ang lahat ng kailangan niya para lumaki. At ngayon, ito na ang pangunahing pananggalang niya laban sa labas ng mundo. Isipin mo na parang takip yan ng bote na mahigpit na nakasara sa isang sisidlan ng mahalagang nektar. At ngayon, sinimulan mo ng galawin o luwagan ng takip na yan. Kapag binuhat mo, dinala, o kahit bahagya lang na hinila
Ang kalabasa sa tangkay nito nagkakaroon ng matinding tensyon sa bahagi kung saan ito nakakabit sa bunga. Kahit hindi pa lubusang napuputol ang tangkay, tiyak na may nabubuong maliliit na lamat o bitak sa pinakababa nito, parang isang sangang na bali. Sa labas, buo pa ang balat, pero sa loob, punit-punit na ang mga hibla. Binubuksan mo ang natural na selyo na siyang nagpoprotekta sa matamis at makatas na laman mula sa labas. Sa lugar ng tila, maliit na pinsalang ito, nabubuo ang isang bukas, bagamat hindi nakikita ng mata, na sugat. At ang sugat na ito ay parang isang bukas na tarangkahan, isang paraiso para sa milyon-milyong mikroskopikong kalaban na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ito ang mga bakterya, spore ng amag, at fungi na nasa lahat ng dako, sa lupa, sa hangin, at maging sa iyong mga kamay. Agad silang nagsisipasok sa butas na ito. Para sa kanila, ang makatas at punong-puno ng asukal na laman ng kalabasa ay isang ideal na tirahan para dumami at lumago. At sa hindi mo namamalayan, nagsisimula ang isang mabagal, ngunit hindi na mapipigilan na proseso. Ang proseso ng pagkaagnas mula sa loob. Ang pinakamanlinlang sa sitwasyong ito ay sa labas. Matagal pa ring mananatiling mukhang napakalusog ang kalabasa. Nakalagay lang ito sa beranda o sa bodega. Maliwanag ang kulay, buo pa at kaaya-aya sa paningin. Tinitingnan mo ito at naiisip mo, ang ganda ng ani ngayong taon. Nagpaplano ka na ng kalabasang sopas, iba pang lutuin, or baka gusto mo pang ang itago para sa Halloween. Subalit sa mismong panahong iyon, sa loob, sa ilalim lang mismo ng tangkay, ay matindi na ang pagkasira. Isang di nakikitang hukbo ng mikroorganismo ang nagpipiesta. Ginagawang malabnaw, mabahong sapal, ang siksik at matamis na laman. Ang proseso ay nagsisimula mula sa gitna patungo sa mga gilid. At pagkaraan ng ilang panahon, sa isang araw na pinulot mo ang kalabasa, mapapansin mo na sa mismong base ng tangkay ay may lumabas na maliit, bahagyang mamasa-masa at malambot sa pagdikit na batik. Maaaring napakaliit lang nito. Ang unang iisipin mo, malamang, ay siguro nadaganan lang habang dinadala o naipit lang sa paghiga. Pero ang totoo, ito na ang katapusan. Ito ay senyales na ang proseso ng pagkabulok ay umabot na sa panlabas na balat. Ang tunay na sanhi nito ay nagsimula pa ng matagal na, sa mismong sandali sa bukid, nang akalain mong ang tangkay ay isang maginhawang hawakan. At heto na nga, ang tahimik na pumapatay sa iyong ani, ang hindi halatang pagkakamali, ang basag o napinsalang tangkay. Maaari mong perpektong patuyuin ang kalabasa at itago sa tamang temperatura, ngunit kung ang maliit na selyo na ito ay nasira, walang saysay ang lahat. Hindi lang ito basta buntot. Ito ang kahinaan ng iyong kalabasa. Ang di nakikitang sugat na ito ang magsisimula ng proseso ng pagkakabulok na sisira sa bunga sa loob lamang ng isang buwan. Samantalang ang kalabasang may buo at mahabang tangkay ay madaling tatagal hanggang sa susunod na panahon. Aba, ganoon pala. Kaya tandaan ang pangunahing tuntunin, laging mag-iwan ng tangkay na hindi bababa as na mapubitnawan ni Tiol sentimetro ang haba at huwag na huwag itong gagamiting hawakan. Buhatin ang kalabasa sa pamamagitan ng dalawang kamay sa ilalim na parang isang mahalagang kayamanan. Sa ganoong paraan, ang iyong ani ay magbibigay sa iyo ng ligaya ng napakatagal. Salamat sa pagtapos ng panonood ng video na ito. Kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo at may natutunan kang bago, paki-like at mag-subscribe sa channel. Malaki ang naitutulong nito sa amin upang makalikha pa ng bagong kapakipakinabang na video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Aminin sa comments, nangyari na ba sa inyo na nabubulok ang mga kalabasa nyo nang walang nakikitang dahilan? Siguro pagkatapos ng video na ito,
naintindihan nyo na kung ano ang mali. Pag-usapan natin yan.